Sulit yun na ba yung bakasyon nyo? Kung hindi pa, panoorin nyo to. Ito kasi yung mga nangyayari sa totoong buhay na pambubuli sa loob ng classroom. Hindi lang sa Pilipinas, pero sa buong mundo nangyayari talaga to. Kung gusto mong ma-enjoy ang bakasyon mo, panoorin mo na to, ang mga series na to, available sa Netflix at available sa YTS. Panoorin nyo na lang doon. Pero speaking of bully, alam nyo ba minsan na bully na din ako? Yes, hindi noong nag-aaral pa ako, kundi teacher na ako. Actually, teacher na ako. Yung una kong pinasukan na public school, nabully ako doon ng mga co-teachers ko na mga tenured. Pero hindi ko nasasabihin ko ng school. Pero kung kilala mo kung sino yon. Hindi ko na masyadong maalala kung anong eksena, kung bakit ako napunta doon. Pero dahil ka-department ko sila, kaya minsan nakikisama ako sa kanila. Actually, nararamdaman ko na parang hati yung department doon sa mga grupo. Pero hindi ko naman binabaliwala until na maramdaman ko na may kakaiba talaga. So one time, inaya ako ng isa kong close na teacher. Bago lang ako nito, parang wala pa akong 1 year nito. So pinapasok ako, may kainan, kumakain kami, blah blah blah, and so. At wala naman akong problema sa kanila. Hindi ko alam kung anong problema niya sa akin. So ang nangyari ganito, di kumakain ako, tapos ang dami, okay lang sana kung kami-kami lang. Pero hindi, ang dami, may mga staff din na naan doon, hindi non-teaching, naan doon. Alam niyo kung anong ginawa niya? Dahil TLE department kami, so ang hawak namin laboratory, at sa laboratory maraming tools, equipment, maraming utensil. And isa sa kabago-bago ko pa lang, actually wala pa talaga akong 1 taon. Tapos parang sinasabi niya na lahat daw ng mga nawawalang kutsara, mga baso, at ang malala, ultimo yung malalaking kaldero, yung malalaking kawan na pinaglulutuan ng lugaw kapag may feeding program. Tapos, ang sabi niya, inuwi ko daw. Inuwi ko daw kung saan ako nakatira. Sabi niya, saka nga nakatira? Sa Baraspo. Ito doon mo yan inuwi. Grabe. Tapos parang iba na yung pakiramdam ko noon. Gusto ko nang umiyak. Pero umalis agad ako. Nag-walk out ako. Pero bago ko nag-walk out, sinabi ko sa kanya, kung gusto po ninyo, magpunta tayo sa bahay, i-check natin. Pero after nung akin, puntahan din natin yung mga bahay ninyo. Tapos yung friend niya na co-teacher din namin, na bumak up, sabi niya, uy, ganito rin yung mga gamit ko sa bahay, parehas lang kami ng ganito kasi parehas kami ng binibilihan. After nun, sabi ko, magpalagay kayo ng CCTV sa laboratory, i-check nyo yung CCTV ng school, nung gate, kung may dala talaga akong malaking kaldero. I don't know kung nangaasar lang siya, pero for me, pambubuli yun. Kasi ginawa ko, nagpunta ako ng store. May store kasi sa school. Nagpunta ako, doon ako humagulgol ng iyak. Tapos kinakausap nila ako, hindi ako makausap. Tapos hanggang sa bumalik ako doon sa caregiving room, kung saan talaga nag-i-stay ako. At kung nasan yung table ko talaga. Tapos hagulgol ako ng hagulgol sa iyak kasi nabully talaga ako. Parang hindi ko matanggap, kabago-bago ko. Tapos pagbibintangan mo kung magnanakaw. Yes, yun yung right term eh. Pinagbibintangan mo ako na magnanakaw ako. Iyak ako ng iyak, kinakausap ko ng mga kasama ko doon sa room, hindi pa ako makapagsalita. Pero nung kumalma na yung sitwasyon, okay na, ikinuwento kong lahat. Kinuwento ko yung nangyari doon sa mga closest co-teachers ko talaga, yung close na close ko talaga. Tapos yun nga, may mga issue nga kaya yung iba nahihirapan gumamit ng food laboratory. Kasi nga, ganun nga, pag nawala, pag bibintangan ka, hindi lang naman ikaw ang gumagamit ng laboratory. Hindi na ako mag-name drop, hindi naman ako nag-name drop, kung kilala mo ko sino yung tinutukoy, kasi inopen ko naman din to sa lahat. Dahil bago ako, at seniority-wise, mas matagal na kayo sa institutions, ganyanin ninyo yung mga bago. Yan ang nagiging problema kahit sa mga school, sa public school. Tingnan mo, mga teachers pa nga lang ganyan what more pa yung mga bata.
So, simula noon, hindi na ako gumamit ng laboratory kasi may instance din na nangyari. Same teacher na wala yung kanyang USB na nilagay daw niya sa table niya. Minsan, doon ako nagkaklase. Tapos, pinagbibintangan niya yung klase ko, yung mga estudyante ko, nung oras na yon at nung araw na yon na sila yung kumuha. Kahit wala siyang pruweba. Sana makonsensya ka kung alam mo kung sino ka. At alam kong makakarating to sa iyo. Wala lang na ano ko lang na nabalikan ko lang dahil dito sa series na to. Pero matagal na akong naka-move on. Well anyway, sana maging fair and square lahat. Bago or matagal na, pwede namang love lang eh. Bakit ganyan? Siguro pwedeng ang mangyari niyan, babalik yan sa inyo. What goes around comes back around. Kung meron kayong mga, alam nyo yung mga bully experience na nangyari, i-share nyo, i-comment nyo dyan below. Malay nyo naman may mga same experiences kayo. So yun lang, bye, chew!